ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala ko na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Kung maalala ninyo, nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw, ang pagkakaisa, unity. Kailangan sa aming pananaw, sa aking pananaw at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya ko po isinisigaw ang pagkakaisa. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong magandang maibabalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung po ang aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman, mula sa 1.8%, na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating senador. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga lahat na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at makikita nila, doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa kampanya. Kaya't ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin,
ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, noong May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya, hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang Pilyas ang mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. At alam naman po natin ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo. Kahit yung dati, yung sweldo, napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ng kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ginawa natin, tiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break. Para naman ang ating mga guro, napakasipag na po, ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan
ng ating mga mamamayan. Ngayon taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga laming binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At kung pag-ausapan naman natin ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas, at yan po ay ipaglalaban po natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kaya po, sa puntong ito po, ay kailangan po ipaliwanag bakit ko po pinag-iisa-isa lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo, alam nyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama at hindi tumutulong sa atin. Unang-una, mga LGU, mga local government, yung mga mayor, hanggang sa barangay captain. Kailangan magkasama talaga. Kailangan ulit nagkakaisa. Pero, doon sa malalaking bagay, na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanino tayo tatakbo? Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador natin. Kaya po, kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na, ngunit alam naman po natin ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko, at ito po ay marami pang kailangang gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimulaan na. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda na patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito, kung hindi palaguhin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din, ay kasama, nagkakaisa at tumutulong.